Activity natin ngayon is a warning for them na huwag na sila manggulo dahil kung manggugulo sila, giba sila. Dinalaan ni 1st Marine Brigade Commander Brigadier General Eric Macaambak ang sinumang magtatangkang maghasik ng kaguluhan sa darating na barangay at sangguniang kabataan election ngayong ika-30 ng Oktubre na mapapasubo ang mga ito sa kanilang tropa sa oras na makipagmatigasan ang mga ito. Sinabi niya ito sa isinagawang Force Unity March for Unity and Peace in relation to Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 sa Matanog, Maguindanao del Norte, kamakailan. As we kick off para sa election 2023, so ito yung unang step natin, itong March for Unity and Peace. So makikita natin ngayon sa umagang ito how united we are sa security sector. So andito na ngayon to support the COMELEC para sa BSKA 2023. So sa IAP, as represented by the Philippine Marines here in Maguindanao del Norte, so asahan nyo yung suporta namin na kasama kami ng kapulisan at lahat ng security sector para mabigyan natin ng tahimik at orderly na eleksyon itong BSKA 2023. So asahan niyo po sir ang aming suporta. At sa nakikita natin ngayon, so sa atin at united tayo dito, makikita natin na kung may babangga man sa atin, kaya ating gibain. So yung mga nagbabalak na manggulo during this election, so itong activity natin ngayon is a warning for them na huwag na sila manggulo dahil kung manggugulo sila, giba sila. Hindi napigil ng malakas na buhos ng ulan ang mga nagkakaisang ahensya sa pangunguna ng Police Regional Office BAR, 1st Marine Brigade, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection BARM, Iranon Corridor Local Chief Executives and Officials at mga force multipliers sa pagsasagawa ng Force March for Unity and Peace in relation to Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023. From Sigan PMFC Wardogs, awa! Ang Marisela Hinandalan! Ayon kay Police Regional Office BAR, Regional Director Police Brigadier General Alan Nobleza, patunay ito na sinsiro ang mga ahensya ng pamahalaan na gawing ligtas, malinis at mapayapa ang gaganaping barangay at sangguniang kabataan election ngayong buwan. This is the preparation of ProBAR. Not only ProBAR but including the different stakeholders. Sinimula namin to nung nakarampang May. In fact, we had our regional stakeholder summit for Unity and Peace na kung saan we involve all the governors, all the mayors and barangay captains. At ito ay karugtong to ng aming ginagawang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sektor, ahensya ng gobyerno, katulad ng mga local chief executives, yung ating regional election director, provincial election supervisors and election officers at ang iba't ibang mga stakeholders para i-engage sila at siguraduhin na magkaroon tayo ng isang mapayapang election ngayong October 30. Ginawa talaga natin yon. Ito ay matagal na naming plano ni Mayor Guro. This was postponed because of intervening events. So kaya ngayon lang to hineld dahil nga sa maraming mga bagay na kailangan nating unahin. At ang pinapakita natin dito sa Force March for Unity and Peace, ay siyempre yung active na kooperasyon ng ating local government unit at ating Armed Forces of the Philippines and Coast Guard. Actually, first in the BARM na nangyari po ito. So, masyado pong nagpapasalamat ang local government ng Matanog dahil ang ating regional director ng ProBAR ay na si General Nobleza, pinili niyang dito sa Matanog mangyari yung program na ito. Maalala natin, siguro isa na kinonsider ng ating butihing general na nung unang panahon, dito rin nagkaroon ng matinding bakbakan ang Armed Forces of the Philippines and the Bangsamoro Armed Forces sa lugar na ito. Kaya isa rin ito sa palatandaan o sinishowcase nila na hindi na po katulad noon ang ating lugar dahil ngayon po ay tinututukan natin how to normalize the lives of the people. So kaya po nagpapasalamat kami sa ProBAR
para sa chance na mapakita natin kung gaano na po katahimik ang lugar na minsan pa'y naging caterer ng war. Napahanga naman si Atty. Ray Sumalipaw sa dedikasyon ng mga ahensya sa pagsusulong ng isang malinis at mapayapang barangay at sangguniang kabataan election 2023. Sa pamamagitan niya nito, masisiguro ng lahat na gagawin ng mga ito ang lahat ng kanilang makakaya upang masiguro ang minimithi ng mga ito para sa halalan. The March for Unity and Peace. At makikita natin talaga, I was a witness to this, when we started the march, nagsimula tayo magmarcha from the Municipal Hall of Matanog. And our dynamic and steward of the Philippine National Police Regional Director, Brigadier General Alan Nobleza, ay talagang nagsisimula doon. Kaya palakpakan natin siya. He started walking, naglakad po siya galing sa Municipal Hall hanggang dito. Imagine that, 13 o 14 na kilometro. With, of course, he's not that young, kasi alam mo naman, general na siya ng PNP. Kaya naglakad po siya, together, of course, with our brigade commander of the 1st Marine Brigade. We have here, Brigadier General Macaambac. A big round of applause. Talagang role model sila. Mga general, naglakad. They have all the vehicles. May mga sasakyan sila, pero naglakad talaga. And of course, we have the Regional Director of the BFP, Bureau of Fire Protection. We have here Chief Superintendent Lamanero. Sir, believe ako sa inyo, sir. Naglakad talaga kayo. Sorry. And of course, our municipal mayors. Talagang believe ako. Kasama ko sila doon sa bahay. Abot sa 15 kilometro ang nilakad ng grupo na mula sa Municipal Hall ng Matanog, Maguindanao del Norte na inabutan na ng malakas na pag-ulan. Bago ang pagsisimula ng Unity Walk ay nagkaroon muna ng send-off ceremony mula sa headquarters ng ProBar. Mas malakas na puwersang nag-uudyok sa ating lahat na maghatid ng tulong sa mga nangangailangan at yan ay ang malasakit sa kapwa. Matapos ang forced march ay isinagawa naman ang Peace Covenant signing kung saan nangako ang mga kandidato ng Matanog, Maguindanao del Norte na makikiisa ang mga ito sa isang mapayapa at malinis na halalan. Wala tayong mga na-report o na-record dito ng mga crimes that involving yung 8 focus crimes. At sabi ko rin kanina, from the 8 barangays, walang pumasok na barangay doon sa tinatawag natin na red category or areas with grave security concern. Ang ibig sabihin nito nung binalidate namin yung mga barangays nito, ay walang masyadong intense political rivalry at walang mga recorded shooting incidents, lalo na yung serious armed threats, threats posed by the different armed groups, so walang ganon. Kaya nakikita natin ngayon siguro, ngayong darating na election, ay magiging matahimik itong lugar na ito kasi sa pagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Magkakaroon tayo ng Peace Covenant with the candidates for the barangay, punong barangay and other officials. Kumuha kami ng mga ulama para pagsikapan natin na i-remind yung ating mga kandidato na dapat isaalang-alang nila na sila ay kumakandidato at naghahangad na maging leader at ipamalas nila sa mga tao kung ano yung hinahangad nila, maging leader at maging huwaran sila sa kapayapaan. So makikita natin sa election kung yung ba yung talagang pinagsisikapan natin ay ma-achieve natin. Mula dito sa bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte, kasama si Arwin Parcon at Donabella Bajo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.